Welcome guys. Ngayon meron tayong problema na re-resolbahin. Ipinost ko to sa aking Facebook page. Ang pamagat nito, ano ang circuit breaker para sa 1 horsepower na aircon. Okay? So naglagay tayo ng selection doon. Ang selection na nilagay natin. Okay? So dito mga idol, simple lang naman ito. Okay? So sabihin natin ito yung ating circuit breaker. Okay? Tapos meron tayong conductor. Yung conductor na yan, meron din itong motor. Okay? So itong motor na to is rated 1 HP. Ayon sa PEC, Philippine Electrical Code, under ng table 4.3.14.2, 1 HP natin, 1 HP natin is considered 8 ampere ang kanyang full load current. Okay? 8 ampere ang kanyang full load current. Ngayon guys, pagdating naman sa EEC pa rin sa article, under ng article 4.40.3.2 sa application and selection ng circuit breaker para sa single phase is meron tayong lowest or minimum. Kakaroon tayo ng minimum na multiplier, yan ay 175%, at ang max naman nito ay 225%. Ngayon, para makuha natin guys yung circuit breaker para sa ating 1 horsepower na motor is i-multiply lang natin. Okay? I-multiply natin dito sa ang ginagawa ng iba, sa max nila kinukuha. Okay? So, kunin natin sa max. 8 ampere. Ito yung full load current niya. Ita-times natin sa 2.25. Ito ay magiging 18 ampere. Yun, sisimplify lang natin guys. Ngayon, meron na tayong 18 ampere para sa ating circuit breaker. Okay? So, kinuha natin sa max. Ito yung ating circuit breaker. So, ang kailangan natin dyan is 18 ampere. Okay? How about naman dito sa ating conductor? Kasi may follow-up question ako. Ano naman ang wire size para sa 1 horsepower na aircon? Okay? So, tingnan natin muna. Meron tayong 18 ampere. Ang ginagawa kasi ng iba, kapag nakakita sila ng 18, kasi pagdating sa table, ampere rating, ito yung para sa fuses, saka fixed strip na circuit breaker, under ng 2.40.1.6. Okay? So, yung available na fuse o kaya circuit breaker is either 15 ampere, 20, 25. Okay? Ayan. Yan ang mga available o standard. Okay. Ang ginagawa ng iba pag nakita sila ng 18, pumupunta na sila kaagad sa 20. Okay? Tama ba yun? Nakalagay na rito max. Okay? Yung multiplier natin is already nakalagay max. Okay? Huwag na tayong tataas. Kung hindi available, mas malapit tayo dito. Okay? Maraming magre-react nito. Okay? So, nakikita natin ang pinakamalapit pala na circuit breaker para sa atin. Okay? Kasi nga, nakikita natin yung multiplier natin
under dito sa article 4.40.3.2 is nagmamatch na yan sa 18 ampere, ngunit max na ito. Meron naman tayong minimum. Hindi ba tayo po pwedeng pumunta sa 15? Okay? So, ilalagay natin dito 15. Ayan, 15 ilalagay natin, ha? 15 ampere. So, i-cross natin ito kasi nga naka-max na. Okay? Kung babasahin nyo yung article, ipopos natin, ipapakita natin. Okay, ito na yung max. Ngayon, tingnan natin yung minimum. Okay? So, same pa rin. 8 times 0.7 is equal to 14 ampere. O ngayon, nasa range tayo. Yung 15 ba, nasa range. Ayan. Yung 15 ampere ba nasa range? Yun ang tanong ko. Okay? Kasi nga, nasusulat, meron nakasulat na minimum at saka max. Ngayon, sabi ng iba, mahirap daw hanapin ng 15, kaya nagto-20 sila. Mali. Meron na nga tayo nakalagay, naka-indicate na nga eh. Max 225%. So yung multiplier natin, pag i-times natin yung 8 FLC ng ating 1 horsepower, lumalabas ng 18. Ngayon ginagawa ng iba, nagpa-plus 2 sila. Over na nga. So pag sinabi ko ba na 15, mali ako. Okay? Bahala na kayong humusga. So yan ang para sa akin. At kami ang nakasalang sa mga unit. Kami ang mga aircon technician, although hindi kami ang gumawa ng mga computation na to. Computation. Yung mga engineer natin at approve yan ng ating gobyerno. Okay? So ipakita ko sa inyo na meron tayong multiplier na max at saka minimum. At saka sa table naman na 14.2, nakita natin na yung 1 horsepower is ang full load current niya is 8 ampere. Ngayon punta tayo sa wire size. Okay? Sa wire size. Okay. Ayon sa article 4.40.4.2, ito yung branch circuit conductor na nagsusupply sa ating 1 horsepower na single phase motor, is magkakaroon tayo ng multiplier na 125%, at ito ay minimum. Okay? So yan ay minimum because nakalagay doon sa article not less than 125%. Ibig sabihin meron siyang mas mataas. Okay? So same pa rin. Kunin natin yung 8 full load current ng 1 horsepower. 8 times 125 25 equals 10 ampere. Ngayon, ito yung questionable. Okay? Bakit ko sinabing questionable? Bagamat na-apply na natin ng 125%, is hindi siya akma dun sa ating 15 ampere na circuit breaker. Okay? So, ito naman yung wire natin. Yan. Ampere ng ating wire. So, questionable siya. Paano natin to i-fix? So, tatanggalin na natin yung 18. Nasa sa inyo kung gusto nyo mag-overlap. Kami as installer ng aircon, 20 linalagay diyan. Okay? Sa 20. Ngayon, yan ang sinasabi ko. Dapat yung current, merong current na pumapasok sa ating motor, at yung circuit breaker natin is 15 ampere. Kapag naglagay tayo dito ng 10 ampere, is questionable. Ngayon, paano natin ito i-fix? Okay? Ito guys, meron tayong shortcut dito. Okay? For example, ampere trip of circuit breaker
is less than or equal to ampere rating. Ngayon, halimbawa, ito yung ating conductor at ito yung ating circuit breaker. Ayan, papunta yan sa ating motor. Same pa rin yan, okay? So ito yung ating motor, ito yung ating circuit breaker. Ang circuit breaker natin is 15 ampere. Kapag 10 ampere ito yung ating wire, yan, kapag 10 ampere, hindi magti-trip ang ating circuit breaker. Halimbawa napasukan siya ng mas mataas sa 10 ampere, let's say pumasok ang 14, okay? 14 na current pumasok sa motor natin, malulusaw na yung ating wire, hindi pa nag-trip yung ating circuit breaker. Sinabi dito sa ating ampere trip circuit breaker is either less than or equal to the ampere ng ating circuit breaker. So circuit breaker natin is 15. What if gagawin natin 15 ito? Okay? O bakit po pwedeng gawing 15? Kasi tignan mo ito, guys. Okay? Sinabi dito sa article na ito, article 4.40.4.2, nakalagay dito na ito ay minimum lang. Okay? So pwede tayong mag-exceed para ma-meet natin o ma-match natin yung 15 ampere na circuit breaker para sa ating conductor. So either mag-step up tayo dito at gagawin natin 15, or ang equivalent ng 15 natin, or gawin natin siyang 20 ampere. Ang equivalent na naman ito para sa ating table 3, para sa ating table 3.10.1.16, na ito yung allowable ampacity ng insulated conductor na rated from 0 to 2000 volts. At ipapas din natin yan. So makikita natin kapag nag-select tayo ng 15, hindi kasama dito. So pag sinelect natin 20, ang katumbas na wire gauge nito is yung ito. Ang katumbas na sa wire gauge naman nito, itong 20, is number 12 American wire gauge. Okay? Samantala itong 15 ampere na yan, ang katumbas lang nito is number 14 American wire gauge. Okay? So para wala nang pagtatalo-talo doon sa ipinost ko, o pwede tayong magpalaki ng wire, although sa pag-compute natin pasok yung 15 ampere na ang katumbas naman nito sa wire wire gauge is 14. Pasok to, guys. May mga unit kaming authorized, kaming nag-install ng certain brand sa Pilipinas. Pag 1 horsepower ang ginalagay namin is 14, pero nakasanayan na pag 1 horsepower 12 ang linalagay, ha? Ang usapan naman kasi dito is yung aircon unit, hindi yung from DB, ha? Hindi yung from DB going to the motor, okay? Hindi yun ang usapan. Ang usapan lang from yung unit. So ito yung unit namin. Meron lang kaming branch circuit breaker. Yung kasi yung usapan, hindi yung from DB to circuit breaker, okay? Hindi yun. So sana naalis ko yung doubt nyo, mga idol. So maraming magko-comment nito. Sige, mag-comment lang kayo. Maraming salamat sa panonood. Thanks for watching.